Tatlong high-value individual tiklo sa magkakahiwalay na drug buy-bust operation ng Cavite Police. Higit 1.7 million pesos na halaga ng shabu nasamsam. Magkahiwalay na insidente ng barila na itala naman sa San Juan, Batangas at Lucena City sa Quezon. Batangas Provincial Medical Center, pormal nang binuksan sa Tuwi, Batangas. Sinibak na mayor ng Lubao, Batangas muling nakatanggap ng hatol na bumalik sa pwesto matapos paboran ng korte. Pamamahagi ng nasa 273 million pesos na ayuda ng Kapitolyo ng Batangas na posible umunong magamit sa vote buying ipinatigil ng COMELEC. Sa detalye ng mga balitang yan, ka-vibes, na huli ng Drug Enforcement Units ng Cavite Police Provincial Office ang tatlong high-value individuals at nasamsam ang nasa 1.7 million pesos na halaga ng shabu sa magkahiwalay na anti-illegal drug operations noong Abril 24 sa Bacoor City at Tanza, Cavite. Ang unang operasyon ay naganap bandang alas 8:45 ng gabi sa Barangay Zapote 1, Bacoor City, kung saan ang Drug Enforcement Unit ng Bacoor Component City Police Station ay nagsagawa ng buy-bust operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang sospek na kinilalang si alias Allison. Sa nasabing operasyon, nasamsam ng mga otoridad ang isang not-tied transparent plastic bag na naglalaman ng 100 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 680,000 pesos kasama ang tatlong heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng 80 gramo ng hinihinalang shabu at nakakahalaga naman ng 544,000 pesos, isang belt bag at buy-bust money. Samantala, bandang alas 10:15 ng gabi ng parehong araw, ang Drug Enforcement Team naman ng Tanza Municipal Police Station ay nagsagawa ng isang hiwalay na buy-bust operation sa Barangay Bukal, Tanza, Cavite na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto ng dalawang high-value individuals na kinilalang sina alias Kai Roding at alias Oma. Sa nasabing operasyon, nakuha mula sa mga sospek ang tatlong heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng kabuuang 80.2 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 544,000 pesos at buy-bust money. Ang mga operasyon ay naitala gamit ang mga alternative recording devices alinsunod sa mga itinakdang protocol at pamamaraan. Samantala, ang lahat ng mga naaresto ay kasalukuyan ng nasa kustodiya ng pulis at haharap sa mga kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 ng Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, mga ka-vibes, nalulumo naman ngayon ang pamilya at kaanak ng isang lalaking biktima matapos itong pagbabarilin sa Sitio Ginting, Barangay Escribano, San Juan, Batangas. Ayon sa ulat ng mga otoridad, habang sakay ang biktima kasama ang anak nito sa minamanehong truck ay bigla na lamang silang pinara ng dalawang hindi pa nakikilalang sospek na sakay ng motorsiklo, saka pinagbabaril ang biktimang kinilala sa alias na si Leonardo na nagtamo ng mga tama ng bala sa maraming bahagi ng katawan at naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Pagkatapos ng pamamaril ay tumakas ang mga sospek patungo sa hindi pa matukoy na direksyon. Samantala, isang 47 anyos naman na babae ang pinagbabaril ng hindi pa rin nakikilalang riding in tandem sa Barangay Cota, Lucena City, Quezon. Ayon sa ulat ng otoridad, pauwi na sa kanyang bahay ang biktima na kinilalang si alias Sandra sakay ng kanyang minamanehong e-bike nang bigla na lamang itong sabayan ng isang kulay itim na motorsiklo, sakay ang dalawang sospek at pinagbabaril ang biktima. Mabilis na tumakas ang mga sospek patungo sa direksyon ng Barangay Dalahican. Isinugod pa sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon, mga ka-vibes, patuloy pa rin ang isinasagawang hot pursuit operations ng mga otoridad sa mga posibleng pagkakaaresto at pagkakakilanlan ng mga sospek sa parehong insidente ng pamamaril.
Samantala, Batangas Provincial Medical Center formal lang binuksan sa Tuwi, Batangas. Formal lang nga pong binuksan noong Martes, Abril 22 ang Batangas Provincial Medical Center o BPMC na matatagpuan sa Barangay Putol, Tuwi, Batangas. Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng Provincial Health Office ang inaugurasyon ng bagong pasilidad na pangkalusugan. Isa sa mga tampok ng seremonya ang pagsisimula ng operasyon ng Outpatient Department o OPD na nag-aalok ng mga serbisyong tulad ng X-ray, ECG, laboratory tests at konsultasyong medikal sa ilalim ng programang e-konsulta ng PhilHealth. Ang pagbubukas ng BPMC ay bahagi ng layunin ng lalawigan na mas mapalawak pa ang akses ng publiko sa abot-kaya at dekalidad na serbisyong medikal bilang pagsuporta sa Universal Healthcare Law. Dako naman tayo sa Lubao, Batangas mga ka-vibes. Sinibak na mayor ng Lubao, Batangas muling nakatanggap ng hatol na bumalik sa pwesto matapos paboran ng korte. Muli nga pong umupo bilang mayor ng Lubao, Batangas si Lota Manalo. 6 na buwan matapos siyang sibakin ng ombudsman dahil sa mga kasong grave misconduct, gross neglect of duty at violation of Ease of Doing Business Act na isinampa ng isang construction company. Noong Pebrero 27, binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng ombudsman at inutos ang pagbabalik ni Manalo bilang alkalde ng bayan ng Lubao. Subalit naantala ang pagpapatupad ng desisyon nang magsumite ng motion for reconsideration ang nag-akusa laban sa kanya. Ngunit noong Abril 11, inilabas ng Court of Appeals ang resolusyon na nagbabasura sa motion for reconsideration at itinuturing na walang bagong argumento mula sa mga nagreklamo. Ayon sa Court of Appeals, paulit-ulit lamang ang mga isyong kanilang inilatag at wala umanong saysay na muling balikan pa ang mga isyong narisolba na. Ayon pa sa Court of Appeals, itinuturing nilang sayang ang oras ng korte kung ang mga isyu ay paulit-ulit lamang na itataas. Kasunod ng desisyon ng Court of Appeals, inutos ang agad na pagbabalik ni Manalo sa kanyang posisyon bilang mayor, pati na rin ang pagbabayad ng mga back wages at mga benepisyo na dapat sana'y natanggap niya kung hindi siya illegal na tinanggal, alinsunod sa mga patakaran ng civil service ukol sa mga administrative cases. Samantala, ang pamamahagi naman ng nasa 273 million pesos na ayuda ng Kapitolyo ng Batangas na posible umanong magamit sa vote buying ay ipinatigil ng COMELEC. Pinahinto nga po ng Commission on Elections o COMELEC ang pagpapatupad ng iba't ibang financial assistance na umaabot sa 273 million pesos sa Kapitolyo ng Batangas sa pamumuno ni Governor Dodong Mandanas na ayon sa mga nagrereklamo ay posibleng gamitin aniya sa pagbili ng boto. Sa desisyon ng COMELEC and Bank na may petsang Abril 21, sinuspinde nito ang exemption na binigay sa provincial government ng Batangas para magpamahagi ng ayuda sa panahon ng halalan. Inatasan din ng poll body ang Law Department na imbestigahan ang mga aligasyong binanggit ng Progressive Allied Batangueños sa kanilang reklamo at agad isinumite ang resulta sa COMELEC and Bank. Nag-ugat ang desisyon ng COMELEC sa reklamo ng Progressive Allied Batangueños ukol sa rekomendasyon ng COMELEC Law Department na aprobahan ang mga proyektong hiniling ni Governor Mandanas na ma-exempt sa ban ang pamamahagi ng ayuda. Kabilang sa mga proyektong pinatigil ng COMELEC ang Aid to Individual in Crisis Situation o AICS and Cash for Work na nakakahalagang 16,712,000. Emergency Assistance Service under 20% Development Fund na nasa mahigit 23 milyong piso. Job Fair na nasa 150,000. Employment Assistance Program na nakakahalagang 800,000. Release for Assistance for Youth Activities, Cash for Work for the victims of Typhoon Christine and Taal Volcano evacuees, Hot Meals dulot ng mga kalamidad for the victims of Typhoon and Taal Volcano evacuees at ang scholarship at educational assistance na nasa 190 million pesos. Iginiit naman ng PAB sa COMELEC na magkakaroon ng bentahe si Governor Mandanas sa kanyang mga katunggali sa pagkabisig gobernador ng lalawigan ng Batangas kapag ipinatupad ang mga
mga proyektong ito sa panahon ng kampanya. Dahil walang malinaw na panuntunan sa pamamahagi nito, maaari ring maimpluwensyahan ni Governor Mandanas ang mga benepisyaryo na iboto siya sa darating na halalan. Duda rin ang PAB sa timing ng schedule ng pamamahagi ng ayuda na itinoon pa ng gobernador sa panahon ng kampanya. Binatikos din ng PAB si Governor Mandanas sa kabiguan nitong mapaunlad ang Batangas sa 9 na taon niyang bilang gobernador. Matatanda ang kamakailan ay pinatigil ang isinagawang distribution ng scholarship assistance sa Kapitolyo na nauna nang nabigyan ng exemption ng COMELEC. Samantala, sa pahayag naman ni Attorney Dennis Makatangay ng Office of the Provincial Legal Officer, ay sinabi nitong tumanggap ng liham mula sa COMELEC Provincial Office ang Office of the Provincial Governor na binabawi ang nauna nilang pahintulot para sa distribusyon ng assistance or educational assistance. Agad niyang ipinabatid sa mga kaukulang tanggapan ang abiso ng COMELEC. Ipinababatid na aniyan ito sa mga nasabing scholar, partikular sa mga nakaschedule na ipatigil ang nasabing pamamahagi. Ayon pa kay Makatangay, ang pamahalaang panlalawigan ay nananatiling nakatuon sa pagsunod sa alituntunin at direktiba ng mga ahensyang pambansa, lalo na ng COMELEC bilang pagpapakita ng respeto sa proseso ng eleksyon at batas. Pinasalamatan rin niya ang taong bayan sa aniyay malawak na pangunawa at pagtitiwala sa pagsasabing sila ng kanilang inspirasyon sa paglilingkod. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong umaga mga ka-Vibes. Ugaling nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express.